So gusto mong bumuo ng bike, tapos fixed gear. Panoorin mo muna to bago ka humingi ng pera sa mama mo. Yung mga chong The Brandex, isi-share ko sa inyo yung mga bagay na sana nalaman ko agad bago ako bumuo ng fixed gear bike, okay? Number 1 sa listahan is purpose. So, para saan mo ba gagamitin yung bike mo? Ipang daily service mo ba? Ipang lifestyle or yung pamorma mo lang or ipang kakarera? Kasi dito iikot lahat ng components na kailangan mong gamitin para sa bubuin mong bike, no? Depende sa purpose mo. For example, sa frame set, ipang daily service mo ba? So, kailangan mo yung medyo durable, no? Tsaka madaling bitbitin, no? If ever man na mag-overpass ka or lalakarin mo, hindi siya ganun kabigat, no? So, yun yung mga dapat mong i-consider. Or kung hindi naman, kung gusto mong kumarera, no? So, dapat yung frame set mo medyo aerodynamic siya, tsaka magaan, no? Diyan papasok sila carbon frames or aluminum. So, ayun, depende dapat sa purpose mo yung mga components na bibilin mo. Pangalawa, size and fitting. Ito sobrang importante nito kasi dito nakadepende yung magiging ride experience mo, no? Kasi nung first time ko bumili ng fixed gear, wala akong alam dyan sa mga size na yan, no? Kasi galing ako sa MTB dati. Ang alam ko lang na size, small, medium, and large. Tapos kung 29er, 27.5, walang ganun, no? So, ang sizing sa fixed gear frames, yung nandito sa local market, ang pinaka nakikita ko, size 49 hanggang size 56, minsan may 58, mga chinelli. Pero ayun, no, yung pinakauna kong fixed gear, size 54. Tapos ang height ko lang dati is 5'4". So, wala akong alam doon. Tapos, medyo hindi masarap sakyan. Pero hindi fit sa akin yung bike, no? So, medyo malaki. So, dapat alam mo yung mga size na para sa height mo. Nasa-search naman siya, no, yung mga recommended size para sa mga given height, no. For example, ako 5'5", ang recommended sa akin is size 50 to 51, ang ganun. So, bago tayo mag-proceed dun sa susunod, may gusto lang ipakita sa inyo. Kung gusto niyo na magpalit ng pedal strap at medyo luma na yung pedal strap nyo, try nyo i-consider na bumili ng pedal strap sa akin. Ito yung pinakabago kong pedal strap, the Brandex Pedal Strap version 4. Meron siyang removable na mga patch. Strap patch ang tawag dito. Ayan, no? So, itong hawak ko ngayon, ito yung Pokemon set. Ang price nito is 650 kasama na yung pedal strap tsaka yung patch. Hindi po kasama yung pedal, ha? Straps lang tsaka yung patch. Kung gusto niyo bumili ng other set, available sa akin as of now is Super Mario tsaka Pokemon. So 150 kada patch strap, no, yung mga patch lang. Pero ang set na pedal strap 650. Okay? So proceed tayo dun sa pangatlo. Going back, so sa pangatlo, gear ratio. Ito mahalaga rin to. Sobrang halaga rin nito. May video ako nito, separate video kung ano yung concept ng gear ratio, no? So, bigyan ko lang kayo ng brief na definition, no? So, sa gear ratio, ito yung timpla nung chainring mo tsaka nung cog mo, no? So, syempre, habang nagbabike ka, since fixed gear ang gamit mo, wala tayo ibang gear na ipapalit, no? Pag nabigatan ka na, wala kang shifter na kakapitan. So, sobrang importante na magamay mo yung gear ratio na para sa'yo, okay? Ilalagay ko sa description yung separate video kung ano yung pinaka-concept ng gear ratio, okay? So, huli sa listahan is ride experience, no? Sabi ko nga, galing ako dati sa MTB, no? So, sobrang ibang-iba ng ride experience ng fixed gear compared sa mga geared bikes, no? Kasi since isa lang ang ang gear natin, hindi tayo makakapag-shift, no? Hindi tayo makapag-upshift, downshift. Unlike sa ibang bikes, sobrang simple lang ng fixed gear, no? Hindi ganun karami yung components. Sabi nga nung ilan, no, mas connected ka dun sa bike mo pag naka-fixed gear ka daw. Based on my personal ride experience, masasabi kong
Masaya naman. Masaya naman mag-fixed gear, pero medyo delikado nga lang lalo kung magbe-brakeless ka. Though puwede mo lagyan ng brakes yung fixed gear mo, pero hindi rin naman, porket fixed gear, dapat walang preno 'no. Siyempre unahin mo yung safety mo. Pero kung gusto mo nung, adrenaline rush 'no, ng sumisingit-singit sa traffic tapos wala kang preno, alam mo yun. So, ayun medyo masaya siya. So, yun lang sana nakatulong tsaka kung buo na talaga yung desisyon mo sa pagfi-fix, sige tuloy mo. Pero eto, sana i-consider mo lahat ng mga sinabi ko at sana ma-enjoy mo yung pagba-bike mo. Yun lang. Peace out.